May aksidenteng nangyari sa may bangin ngayon lang. Pinagkakaguluhan nga ng mga tao. Kaso, ang nakakapagtaka, hindi nakita ang katawan ng may-ari ng sasakyan. Napatingin si Jamaica sa tindera at sa isang customer na naroon. Kakadating niya lang at maging ang babaeng naghatid ng balita, ganun din. Nadaanan niya ang bangin. Pero hindi niya nakita ang aksidenteng sinasabi ng babae. "Oy, Jamaica! Ikaw pala yan!" Masayang sabi nito kaya naman ngumiti siya. "Bakit daw may aksidente?" Tanong niya sa babae. Binayaran naman niya ang kanyang pinamili na siyang uulamin niya mamaya. "Abay, hindi ko alam. Pero parang tumakas yung nakabangga. Yung may-ari ng sasakyan hinahanap pa. Baka raw kasi nahulog sa bangin. Kasi konting-konti na lang talaga, pwede nang mahulog yung sasakyan eh. Tsaka nakabukas yung pintuan ng sasakyan." Napatango na lang si Jamaica sa sinabi nito. "Hindi ba't doon ang daan mo? Ay baka maabutan mo pa yung ganap doon." Sabi nito sa kanya. Kaya naman naghanda na siya sa pag-alis. Hindi dahil nais niya makita ang aksidente, kundi dahil may kapatid pa siyang papakainin. "Mauna na po ako, Aling Martha. Magandang hapon ho ulit." Sabi niya pa, at nagmamadali nang maglakad pabalik sa kanilang tahanan. Nang madaanan niya ang bangin, naroon pa ang mga nag-iimbestiga. Nakita niya rin ang sasakyan na hindi na maitsurahan. Madami pang tao ang nakikiusyoso roon. "Diyos ko, nasan kaya yung may-ari ng sasakyan na yan?" Narinig pa niyang bulong ng isang ginang. Ngunit pinagsawalang bahala na lang ni Jamaica ang lahat dahil alam niyang hinihintay na siya ng kapatid niya. Nang makarating siya sa kanilang munting bahay, nakita niya ang kapatid na nakaupo habang tulala lamang. Nang makita siya nito, agad itong ngumiti. "Ate!" Masaya nitong sabi. May sakit sa puso ang bata at kailangang maalagaan. Bilang natitirang kapamilya nito, si Jamaica ang nagsisika para sa kapatid niya. "Okay lang ba ang pakiramdam mo, Jenny?" Tanong niya sa kapatid. Agad naman ito humawak sa tiyan. "Gutom na po ako, ate." Sabi nito sa kanya. Kaya naman ngumiti siya at inilabas ang ulam na kanyang binili. Pasensya ka na ah. Walang sapat na pera si ate para bilhan ka ng lechong manok." Sabi niya sa kapatid. Ngunit kumiti pa rin ito sa kanya habang hawak ang dilata na ulam. "Masarap naman po yan, ate. Okay lang po sa akin." Sabi nito sa kanya. Kaya marahan niyang ginulo ang buhok nito at hinalikan ng bata sa noo. "O kain ka na. Bukas, kapag madami ako mabibenta na isda, promise, bibili ako ng masarap na ulam." Bumungis-ngis ang kanyang kapatid. Kaya naman napangiti rin siya. Nilagyan ng kanin ng pinggan nito at pinanood niya itong kumain. Nagtaka naman siya nang tumigil ito sa pagsubo. "Ate, di mo ba namimiss si na mama at papa?" Biglang tanong nito kaya natigilan siya. 4 na taon ang pumanaw ang mga magulang nila dahil sa isang bagyo. At 4 na taon pa lang din ang kapatid niya noon. "Naalala ko po kasi, sabi ng isang bata sa akin, ate, wala raw akong magulang. Kawawa raw po ako." Nakita ni Jamaica ang pagdaan ng lungkot sa mga mata ng kapatid niya. Kaya naman ay parang tinusok din ang kanyang puso habang pinapanood ito.
Pero sabi ko po na may super ate ako na love ako. Masiglang sabi nito at nagpatuloy sa pagkain. Siya naman ay natulala lang habang nakatingin sa kapatid niya. Alam niyang masakit para dito na masabihan na walang mga magulang. Kahit siya'y nasasaktan. Ngunit wala silang laban sa biglaang pagdating ng bagyo noon na ikinasawi ng mga magulang nila dahil sila ang sinalba ng mga ito. Kaya naman hindi napigilan ni Jamaica na sisihin ang kanyang sarili. Lalo pa at siya ang huling iniligtas ng mga ito bago tuluyang lunurin ang baha. Ngayon, siya na ang tumayong magulang sa kanyang kapatid. Ate, pwede po pong sumama ako bukas sa dagat? Matagal na rin ako hindi nakakapunta doon, ate. Sabi sa kanya ng kapatid kaya nginitian niya ito at napabuntong hininga. Alam mo naman ang kalagayan mo, di ba? Tanong niya sa kapatid. Lalong lumalala ang sakit nito. Kaya naman hindi niya muna ito pinahihintulutang mapagod. Kailan po ako pwedeng sumama? Natatakot siya na baka mawala sa kanya pati ang kapatid niya. Kaya nag-iipon siya para ipagamot ito. Kapag hindi ka na madaling mapagod, okay lang ba? Kailan naman po kaya ako hindi mapapagod agad? Natatawa nitong tanong. Sa edad nitong 8 taong gulang, para na rin itong matured kung mag-isip at magsalita. Kaya naman naiintindihan nito ang maraming bagay. Hindi nga lang alam ni Jamaica kung sarkastiko ba ang pagkakasabi niyon. Kaya naman kinabukasan maagang gumising si Jamaica para magsaing at pakainin muna ang kapatid niya bago umalis. Ingat ka po, ate! Sabi ng kapatid niya, kaya naman napatangulang siya. Ikaw din kapag di ako makakabalik hanggang tanghali, kumain ka ha? Ngumiti lang ang bata at kumaway sa kanya. Siya naman bumaba na ng kanilang bahay para pumunta ng dagat. Malapit lang kasi ang bahay nila doon at ang pagtitinda na iba't ibang klase ng isda o seafood sa mga turista ang hanap buhay ni Jamaica. Bitbit ang kanyang basket. Naglalakad siya papunta sa manong niyang supplier ng mga isda. Hati sila sa kita, lalo pat ito naman ang nangingisda. Para sa kanya ayos na rin yun. May maipakain lang siya sa kapatid. Tulong! Napahinto si Jamaica nang may marinig. Sinundan niya ang boses na yon. Tulungan niyo ako. Pag-ulit pa nito, napansin naman ni Jamaica na nanggaling ang boses sa maliit na kuwebang naroon. May tao ba dyan? Nauutal niyang tanong. Kinakabahan siya. Nang pumasok siya sa kuweba, laking gulat niya na makita ang isang lalaki. Marami itong sugat sa paa at braso nito na kahit ang damit nito'y napunit na. Alam niyang mahapde ang sugat nito dahil sa pagdampi ng tubig dagat. Tulungan mo ko. Kahit ang mukha ng lalaki, may mga sugat din, kaya hindi niya maiwasang maawa rito. Ano ho ba nangyari sa inyo? Tanong ni Jamaica at nilapitan ng lalaking nakasandal sa bato. Buti na lang, nakatago ito roon. Dahil sa labas sa maliit na kuweba, sobrang init. Wala ako matandaan. Wala akong maalala na kahit ano. Nanghihinang sagot ng lalaki. Nakahawak lang ito sa tiyan, kaya agad tiningnan ni Jamaica ang sugat nito. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang may malaki itong sugat sa tiyan na parang sinaksak. Hala, kailangan mo dalhin sa ospital, sabi niya. Ngunit umiling lang ang lalaki. Kailangan ko lang gamutin. Pakiusap, tulungan mo ko. Mahina nitong sabi, kaya nataranta si Jamaica sa kung anong gagawin. Anong pangalan mo? Umiling ulit ang lalaki. Hindi ko na maalala. Sabi nito, kaya naman nagsalubong ang kilay ni Jamaica. Ngunit imbes na magtanong pa,
Tinulungan niyang tumayo ang lalaki. Ngunit dahil sa bigat nito, natumba silang dalawa, dahilan para mabasa si Jamaica at napatong pa sa lalaki dahil sa kanilang posisyon, agad siyang tumayo. Sorry talaga! Agad niyang sabi at umiwas ng tingin. Ngunit agad niyang binalik ang tingin sa lalaki ng dumaing ito na agad din niyang nilapitan. Hindi kita kayang buhatin. Pwede bang hintayin mo na lang ako dito? Kukuha lang ako ng mga gamot. At pumunta ka muna sa gilid para hindi ka mabasa ng tubig dagat. Mahapdi yan sa sugat. Nag-aalalang sabi niya sa lalaki. Hindi pa man ito sumasagot, agad na siyang nagmadaling umalis pauwi sa kanila. Ate, ba't ka po bumalik agad? Ba't pabasa ka? Tinulungan mo po ba si Manong Espin mangisda? Sunod-sunod na tanong ng kapatid niyang si Jenny. Tanging pag-iling lang ang naisagot niya sa kapatid. Babalik ulit ako doon, kukuha na ako ng mga gamot. Anong nangyari kay Manong Espin, ate? Nag-aalalang tanong ng kanyang kapatid. Hindi si Manong. Sino? Hindi ko yun kilala. Hindi pa nakakasagot ang kapatid niya, agad siyang nagmadaling umalis at bumalik sa lalaki. Natatakot si Jamaica na maubusan ito ng dugo. Pansin niyang namumutla na rin ang lalaki kanina. At baka kapag hindi ito maagapan, mamatay ito bigla. Lalo pat may napakalaking sugat ito. Sir? Sir! Hinihingal na tawag ni Jamaica. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Akala ko hindi ka nababalik. Nanghihinang sabi nito. Agad naman siyang umupo sa tabi nito at tiningnan ang sugat nito sa tiyan. Yun ang inuna niya. Dahil yun ang malaki at umaagos pa ang dugo mula rito. Kakayanin mo ba? Lalagyan ko ng halamang gamot. Sabi ni Jamaica. Kinuha niya naman ang tela at bumuntong hininga pang ibinigay sa lalaki ang telang dala niya. Para saan to? Tanong ng binata. Kagatin mo ko sakaling masakit. Hindi pwedeng hindi ko lagyan ng halamang gamot to, lalo na't malaki. Kung ayaw mo magpadala sa ospital, ito na lang ang naisip kong paraan para maghilom agad ang sugat mo. Sabi niya sa lalaki, sa natatarantang boses. Napansin niya ang paglunok nito. Gawin mo na. Agad na kinuha ni Jamaica ang halamang gamot na nasa basket niya. Dinikdik ito. Tiningnan niya naman ang sugat sa tiyan nito at handa na sanang ilagay ng hawakan ng lalaki ang kamay niya. Kahit kamay nito'y malamig. Baka hindi ko kayanin. Kaya nga kagatin mo yan. Mahinang sabi niya at tinuro ang tela. Kinagat nito ang tela, sabay lagay niya rin ang gamot, kaya impit itong napatili. Buti na lang may tela sa bibig nito, kaya hindi yun gaanong malakas. Pansin pa niya ang paghabol nito ng hininga. Nagdurugo pa rin ang sugat nito, ngunit alam niyang maya-maya, titigil na ang pagdurugo nito. Masakit. Normal lang na maramdaman mong masakit. Malaki nga yung sugat mo. Pero gagaling din yan. Magpahinga ka lang. Hayaan mo akong gamutin ang sugat mo. Paalam niya sa lalaki. Madami pa ito mga maliliit na sugat, kaya ointment ang nilagay niya sa mga yon. Ano po ba talaga yung pangalan mo? Imposible namang hindi mo matandaan. Wala na ako maalala, hindi ko alam. Talaga? Kahit pangalan mo? Pamilya mo. Kahit isa sa mga kaibigan. Numero ng telepono para may matawagan tayo rito at may rescue ka. Hindi. Wala ako maalala na kahit ano. Sabi ng lalaki. Kaya nagsalubong ang kanyang kilay. Paano ka pala makukuha dito? Hindi naman pwedeng dito sa kuweba ka mamalagi. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Nanghihina pa ring sabi nito. Napaupo na si Jamaica, kaharap ang lalaki na nakasandalang sa bato.
Di ko rin alam kung ano may tutulong ko sa'yo eh. Pero pwede namang sabihin ko sa mga pulis na may nakita akong lalaki para matulungan ka nila. Madali ka lang naman makita niyan. Mabilis kumalat yung mga balita, tsaka yung pictures mo. Baka mag-print din sila. Sabi niya sa lalaki, ngunit agad itong umiling. Hindi ba dapat sila maghanap sa akin? Hindi ba't mas mainam na sasabihin ko na lang sa mga pulis? Para kapag nakita ka ng pamilya mo, magagamot ka na mas maayos sa mga ospital at malilinisan niya sugat mo. Nag-aalala ako sa iyo eh. Sabi niya. Ngunit umiling lang ang lalaki. Agad namang nag-isip ng paraan si Jamaica at isa lang ang pumasok sa isip niya ng mga oras na yon. Kung ayaw mo sabihin ko sa mga pulis, pwedeng sa bahay ka muna namin mamalagi hanggat di ka pa gumagaling. Sabi ni Jamaica sa lalaki na nakatingin lang sa kanya ng seryoso. Napatingin naman siya sa labas at sa banda roon, alam niyang walang gaanong tao na makakakita sa kanila. Kung iisipin din, medyo malayo ang bahay nila sa kanilang kinaroroonan. Kaya mo bang maglakad? Kaya mo bang mamalagi muna rito habang di ka pa magaling? Kapag kaya mo na, sabihan mo ko para matulungan kita maglakad papunta sa bahay namin. Kailangan mo lang kumain ng maraming sabaw para manumbalik yung mga dugong nawala sa'yo at bumalik yung lakas mo. Alam kong yan ang dahilan kung ba't ka maputla. Maraming salamat. Ano nga ulit pangalan mo? Pwede mo akong tawaging Jam. Sabi niya sa lalaki. Tumango naman ito at ngumiti ng konti kaya napatitig siya rito. Ikaw, anong pwede ko itawag sa'yo? Tanong niya sa binata, napatingin naman ito sa labas na maliit na kuweba. Kaya napatingin din si Jamaica roon. Wave na lang itawag mo sa akin, Jam. O sige, kukuha mo na ako ng pagkain, Wave. Alam kong gutom ka na kaya kailangan mong kumain at magpalakas. Pwede bang humingi ng pabor? Ano yun? Pakiusap, huwag mo sasabihin sa iba ang tungkol sa akin at sa mga nakita mo ngayon. Makakaasa ka sa akin, Wave. Hindi na naghintay pa ng sagot si Jamaica. Bumalik na ito sa kanilang bahay. Nakasalubong niya pa si Mano Espin na nagtatakang tumingin sa kanya. Ay, hindi ka na ba magtatrabaho, iha? Tanong nito, kaya agad siyang lumapit dito. Mano Espin. Agad na nag-alala si Jamaica at naalala pa niya ang pabor ng lalaki kaya umiling siya. Ipagpapaliban ko muna tong araw na to. Manong, may gagawin pa ho ako eh. Kailangan din ako ng kapatid ko. Sabi niya, kaya tumangutang ang matanda. Binigyan siya ng supot na may lamang isda, kaya nagulat pa si Jamaica. Lutuan mo ng masarap ang kapatid mo, iha. Kailangan niya rin kumain ng may sabaw. Sabi ng matanda, kaya tumango siya. Nagpasalamat at agad na pumasok sa kanyang isipan ng isang lalaking tinulungan niya kanina. Manang mauna na po ako maraming salamat po dito. Sabi niya at nagmamadaling maglakad patungo sa kanilang bahay. Ate, bumalik ka ulit. Sabi ng kanyang kapatid na makabalik siya. Pinakita niya ang bitbit na supot kaya nagsalubong ang kilay ng kanyang kapatid. Hindi ka ba nagtrabaho ngayon, ate? Sino yung ginamot mo kanina? Shh! Huwag ka maingay. Pero may nakita akong lalaki kanina. Puno siya ng sugat sa katawan. May malaking sugat sa tiyan. Naisip ko siyang tulungan dahil nanghihingi siya ng tulong. Sabi niya sa kapatid, kaya naman nawala ang pagkakakunot sa noon nito. Lalaki po, ate? Nasaan po siya ngayon? Tanong nito sa kanya. Kaya naman napatingin siya sa dagat na natatanaw lang kanina sa bintana. Nandun siya. Hindi siya makapaglakad eh. Tsaka wala siyang maalala sa nangyari sa kanya. Ni hindi niya rin alam pangalan niya. Sabi niya sa kapatid. Kaya naman napakurap ito. Lulutuin ko muna to
para makakain ka na rin tsaka dadalhan ko rin yung lalaki. Sabi niya at dumiretso na lang sa kusina kung saan naroon ang mga kagamitang panluto. Dinamihan niya ang sabaw sa niluto niyang sinabawang isda para talagang maraming sabawang mahigop ng lalaki. Alam niyang gutom ito. Babalik ka po doon, ate. Napatingin siya sa kapatid na nasa kanyang likuran, tsaka tumango. Kinuha niya rin ang sabaw at inilagay sa lagayan. Pwede po ba ako sumama, ate? Doon na lang din po ako kakain at sasabayan ko yung sinasabi mong lalaki. Sabi nito kaya napatingin siya sa kapatid. Alam mo naman di ba kung anong kalagayan mo? Ani niya rito at ngumuso naman ito. Ate, sige na, promise, kaya ko sarili ko. At sa kulitan ng kanyang kapatid, pinayagan niya ito. Kaya sabay silang pumunta sa maliit na kuweba. Nasa likod niya ang kapatid at sumisilip lang ito mula sa kanyang likuran. Wave? Pagtawag pa ni Jamaica sa lalaki. Naroon pa rin ito. Pumipikit-pikit pa kaya. Nang marinig siya nito, agad itong dumilat. Nagbalik ka. May dala akong pagkain. Tsaka, nandito yung kapatid ko. Yung kapatid ko nga pala ito si Jenny. Sabi niya sa lalaki. Wala siyang narinig na kahit ano mula sa kanyang kapatid. Nanatili lang ito nakatitig sa lalaki. Kaya naman nilagay na lang ni Jamaica, isa-isa ang mga bitbit niya. Inilabas din niya ang sabaw at kanin. Ayan, dinamihan ko yung sabaw dahil alam kong kailangan mo to. Para lumakas ka at makarecover ka agad. Ate, ako na po sa akin. Lumapit ang kanyang kapatid at nilagyan ng sarili nitong pinggan kaya naman napangiti si Jamaica. Kaya bang kumain na ikaw lang? Tanong niya sa lalaki. Tumango naman ito at umupo na maayos. Sinandal pa nito ang likod sa malaking bato. Mabuti naman at sa lawak ng dagat dito ka napunta sa kuweba. Sabi ni Jamaica. Napatingin naman sa kanya ito. Pagising ko, nandito na ako sa kuwebang ito. Dito ko na rin naramdaman lahat ng sakit. Pansin ni Jamaica na tuyo na ang damit at buhok ng lalaki na kanina lang ay basang-basa pa. Hindi ka ba kakain? Umiling lang siya, kaya kumunot ang noo ng lalaki. Bakit? Busog pa ako. Tiningnan niya ang kapatid niyang tahimik na kumakain. Habang panay ang tingin sa lalaki. Inayos niya naman ang nakakalat na buhok mula sa noo nito. Sa amin ka po ba tutuloy? Napatingin ang lalaki sa kapatid niyang nagtanong. Napatingin naman din ang lalaki sa kanya. Ate, sa atin siya tutuloy? Walang ibang tutulong. Okay lang sa akin. Putol nito sa kanyang sasabihin sana at nagpatuloy sa pagkain. Napatingin naman si Jamaica sa lalaki nang marinig niya itong tumawa ng mahina. Natapos na rin kumain ang mga ito, kaya napatingin si Jamaica sa labas. Hapon na, paniguradong may makikitang tao kung sakaling lumabas sa mga ito sa kani-kanilang tahanan. At saka alam mo po, madalas po na malaki yung scores ko sa exam, namimiss ko na nga po mag-aral eh. Dinig ni Jamaica na kwento ng kanyang kapatid sa lalaki nang makapasok siya ulit sa maliit na kuweba. Bakit? Hindi ka ba nag-aaral? Hindi na po, kuya. Bakit? Madali ho ako mapagod. Malayo po school sa bahay namin. Ba't madali ka mapagod? Tanong ulit ng lalaki. Ngumiti naman ang kanyang kapatid. May sakit po kasi ako sa puso. Nakangiting sagot nito at natigilan naman ng lalaki sa narinig. May kung ano namang tumusok sa puso ni Jamaica nang marinig yun mula sa kapatid.
na para bang tanggap na nito ang sitwasyon. Hindi ka ba pagod ngayon? Tanong ng lalaki. Tumayo naman si Jamaica at naglakad papunta sa mga ito. Jenny, uwi na tayo. Sabi niya sa kapatid. Napatingin naman ito sa kanya at tumingin ulit sa lalaki. Paano po si Kuya Wave, ate? Iiwan pa ba natin siya? Tanong nito sa kanya, kaya napatingin din siya sa lalaki. Ayos lang ako dito. Sabi nito, ngunit sa lagay nito halatang nahihirapan pa rin. Kapag kaya niya na maglakad, tutulungan ko siya makapunta sa bahay. Sa ngayon, ikaw na lang muna ihahatid ko Sabi niya sa kapatid. Nakita niya namang nagpaalam ito sa binata bago tumayo at pumunta sa kanya. Sakay ka na sa likod ko. Sabi niya sa kapatid. At hindi ito nagdalawang isip na sumakay sa likod niya. Mabuti na lang at hindi na mainit kaya komportable na si Jamaica sa pagkarga kay Jenny. Kawawa naman si Kuya Wave, ate, no? Sabi ng kanyang kapatid habang papauwi na sila. Mahina namang tumango si Jamaica. Hindi ko akalain na gano'n ang kalagayan niya. Akala ko. Konting sugat lang yun. Oo nga, ate. Nakakatakot po dahil malaki. Sabi ulit ng kapatid niya. Kaya tumango na naman siya ulit. Kaya nga kailangan niya ng tulong natin. Pumasok ka na sa loob babalikan ko lang si Wave. Ani Jamaica sa kapatid. Kaya naman tumango ito agad. Na nagmamadaling bumalik si Jamaica sa lalaki. At na makabalik siya, nakita niya ito. Nakaupo ang lalaki at tinitignan ng sugat sa tiyan. Masakit pa rin ba? Masakit pa rin. Kaya mo na bang tumayo? Dahan-dahan itong tumayo at nagawa nga nito. Kaya maglakad. Hindi ko kaya na ako lang. Kailangan ko ng tulong mo. Sagot ng lalaki sa kanya kaya tumango siya at nilapitan ito. Inakbayan naman siya nito habang umaalalay siya sa binata. Sabihin mo lang kung nabibigatan ka na. Magsabi ka lang din kapag may nahawakan akong sugat mo. Aniya rito, kaya tumango ito sa kanya. Dahan-dahan lang ang kanilang paglalakad. Ramdam na ni Jamaica ang pagod sa pag-alalay sa lalaki. Ngunit hindi niya ito pinakita. Bagkus, nagsumikap siyang alalayan ito hanggang makarating sila sa kanilang bahay. Nandito na tayo. Pasensya ka na hindi malaki yung bahay namin. Ayos lang. Hindi ko naman kailangan ng malaking bahay. Ang kailangan ko lang maayos na masisilungan. Sabi ng lalaki sa kanya. Kaya ngumiti siya ng konti. Tinulungan naman siya ng lalaki na umayos ng tayo dahil nakikita nitong nahihirapan siya. Nang makapasok, nadatnan nila si Jenny na nakatingin sa kanila. Hila gusto nitong tumulong, ngunit hindi madali para sa bata dahil madali itong mapagod. Nandyan pa yung mga damit ni Papa, di ba? Tanong niya kay Jenny. Tumango naman ito. Hindi niya pa nasasabihan, agad itong umalis para kumuha ng damit para sa lalaki. Namumutla ka. Ani Jamaica kay Wave. Ayos na ako. Maghihilom din ang mga sugat ko. Babalik ang kulay ko sa dati. Kailangan mo talaga madala sa ospital Ngunit sa sinabi niya, umiling lang ang lalaki. Di na kailangan jam, magastos. Kinuha ni Jamaica ang damit galing sa kanyang kapatid at binigay ito sa lalaki. Magbihis ka muna. Kukuha ako ng gamot para sa mga sugat mo. Sabi niya rito at nagmamadaling naghanap ng mga gamot. Alam niyang nangihina ito at kailangan ito madala sa ospital. Sa palagay niya talaga maraming dugo ang nawala dito, kaya kailangan talaga nito maipagamot. Ngunit
Paano kung wala rin siyang sapat na pera? Inalagaan lang ni Jamaica ang lalaki at pinatulog sa kanyang kama kung saan magiging komportable ito. Ginamot niya rin ang sugat nito, ngunit nakatulog din ito agad pagkatapos. Sinabaw ang isda, ate? Napatingin si Jamaica sa kanyang kapatid. Nagluluto siya ng agahan para sa kanila. Gising na po si Kuya Wave, ate, pero pakiramdam ko, nilalagnat siya. Agad na pinuntahan ni Jamaica ang lalaki at nakita nga niya na namumula at pawis na pawis ito. Nang ilagay niya sa noo nito ang kanyang kamay, naramdaman niya na sobrang init nito. Taas ng lagnat mo. Maaaring dahil to sa mga sugat mo. Ayos lang ako. Nang hihina nitong sabi, ngunit agad na umiling si Jamaica. Dadaling kita sa ospital. Ate, paano ang pambayad? Tanong ng kapatid at napabuntong hininga naman siya. Ako nang bahala. Sabi niya sa kapatid. Agad naman niyang binalikan ng niluto niya at tinayos yon. Pagkatapos, tinulungan ng lalaki na umupo. Dadaling kita sa ospital ngayon. Di na kailangan. Kailangan yon, Wave. Sobrang taas ng lagnat mo at hindi ko na alam ang lunas dyan dahil posibleng nagka-infection na yan. Sabi niya sa lalaki. Tumingin naman ito sa kanya at hindi na nagsalita pa. Agad na nagbihis si Jamaica upang ihatid ang lalaki sa ospital. Ang ipon niyang pera, dinala niya rin. Di mo ako dapat ginaganito. Okay naman na sa akin na dunala sa bahay niyo. Sana hindi mo na ginawa to. Sobra na naging tulong mo sa akin. Sabi ng lalaki sa kanya. Nasa labas na sila ng bahay at kasalukuyan na siyang naghahanap ng masasakyan. Jamaica, iha, saan ka? Sino yung kasama mo? Agad na napatingin si Jamaica sa tumawag sa kanya at nakitang ito ang kapitbahay nilang namamasada ang asawa kaya nabuhayan siya ng loob. Tinawag nito ang asawa sa loob. Ruel! Ruel! Lumabas ang matandang lalaki. Manong Ruel, naghahanap po ako ng masasakyan papuntang ospital kasi kailangan niya pong dalhin doon. Sobrang taas ho ng lagnat niya. Sabi niya rito. Pinagmasdan nito ng matanda. Kaano-ano mo ba ito? Kita naman sa mukha ng lalaki na nanghihina ito. Kaibigan ko po, Manong. Sagot niya rito, kaya naman tumango ito. Ako na mag-aatid sa inyo. Parang nahihirapan na yung kaibigan mo. Agad na napangiti si Jamaica sa sinabi ng matanda at tiningnan ng lalaki. Kaya mo pa ba? Bulong niya rito. Tumango naman ito hanggang makasakay sila ng tricycle ng matandang si Manong Ruel at bumiyahe sila papuntang ospital. Maraming salamat po, Manong Ruel. Sabi niya sa matanda at inalalayan niya na ang lalaki papasok na ospital. Ano nangyari sa kanya? Sabi ng nurse na sumalubong sa kanila. Tumingin naman si Jamaica sa lalaki. Mataas ho yung lagnat niya dahil po ata sa mga sugat niya? Sagot niya rito. Itinuro naman ng nurse ang upuan na naroon. Dinala na ang lalaki sa isang silid. Si Jamaica naman, umupo ron sa upuan. Ilang sandali may lumabas sa doktor mula sa kwartong yon. At nang makita siya, nilapitan siya nito. Ikaw ba ang kasama ng lalaki? Iha, parang bago lang ang sugat niya. Pero malala na agad yung infection. Dahil hindi agad na ipagamot. Ano bang nangyari at nagkaganon? Ang totoo ho niyan, hindi ko ho siya kilala talaga. Nakituloy lang siya sa amin. Hindi ko rin po alam kung anong eksaktong nangyari sa kanya.
Nako, malaki pa naman ang babayaran. Malala na ang kanyang kalagayan. Nagkalagnat pa siya. Kailangan niyang dumito muna sa ospital para matignan siya dahil delikado ang lagay niya, iha. Sabi nito sa kanya. Napakurap naman si Jamaica dahil hindi niya rin alam ang gagawin. Lalo na't di niya rin kilala ang mga magulang o kapamilya ng lalaki. Umuwi naman muna si Jamaica sa kanilang bahay. Nadatnan niya ang kapatid niya nakaupo at hinihintay siya. Ate, nasa si Kuya Wave? Tumingin pa ito sa kanyang likuran. Agad naman siyang umiling. Nasa ospital pa siya, Jenny. Malala ang infection ng mga sugat niya kaya nilagnat siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Lalo na't hindi ko talaga siya kilala at ang pamilya niya. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera pambayad ng gastusin. Narinig ko po kila Aling Martha, ate. May mayamang pamilya raw na naghahanap ng katulong na medyo bata pa. Nakayuko at mahinang sabi ng kanyang kapatid. Napaisip naman doon si Jamaica. Katulong? Malaki daw po sweldo. Dagdag ng kapatid niya at agad na tumayo si Jamaica para pumunta kay Aling Martha. Baka ito na ang trabaho na alam niyang makakaipon siya para na rin sa pagpapagamot ng kanyang kapatid. Ngunit kailangan niyang unahin ng lalaki ngayon na alam din niyang malapit ng mag-agaw buhay. Oh, Jamaica! Masayang bati ni Aling Martha na makita siya nito. Kaya naman hindi niya na pinatagal pa. May alam po ba kayong trabaho na pwede ako? Tanong niya sa ginang. Napaisip naman ito. Trabaho? Oo, pero medyo malayo-layo yun, iha. Hindi ka makakauwi sa kapatid mo niyan. Pero kung sa tingin niyo kaya ko, makakatulong yun sa akin. Napaisip si Aling Martha. Pero kung porsigido ka sa trabaho, pwede naman ako magbabantay kay Jenny. Lalo na't wala naman akong kasama sa bahay. Saan ho ba banda yung trabaho, Aling Martha? Sa kabilang bayan pa, iha. Sagot niya. Kaya tumangutang mo naman ang dalaga. Kinabukasan, hindi na nag-aksaya pa ng panahon at oras si Jamaica. Agad siyang nag-impake ng damit. Tinulungan pa siya ng kapatid. Sigurado ka na ba, ate? Tanong ng kanyang kapatid na si Jenny, kaya naman tumango siya. Iniisip ko rin na pwede na ako mag-ipon para sa pagpapagamot sa'yo. Salamat, ate, ha. Palagi kang gumagawa ng paraan para sa akin. Aba, syempre naman, no? Ikaw na lang kaya ang meron ako. Sabi niya sa kapatid, kaya naman ngumiti ito. Mahal kita, ate. Mahal na mahal din kita, Jenny. Matapos mag-impake, sarili naman niya ang inihanda hanggang sa matapos na siya sa lahat at handa na umalis. Ngunit bago pa man yun, inihatid niya muna ang kapatid papunta kina Aling Martha. Magpapakabait ka dito, ha, babalik ako agad. Sabi niya sa kanyang kapatid at ngumiti naman ito. Kahit si Aling Martha, napangiti rin. Bye-bye, ate. Sabi nito sa kanya. At kumaway kaya kumaway rin siya pabalik. Sakto rin na naroon si Manong Ruel na siya ring sinakyan niya papuntang terminal ng bus papunta sa kabilang bayan. Madali lang natunto ni Jamaica ang sinasabing bahay ng kilalang mayaman. Dahil sinabihan na siya ni Aling Martha sa direksyon. Nasa harap na siya ng mansyon. Kaya nagulat si Jamaica nang labasin siya na isang lalaki na kaitim at naka-shades. Anong kailangan mo? Tanong nito sa kanya. Doon siya napakurap. Sabi po naghahanap ng katulong. Pumasok ka na. Gulat man at nagtataka. Agad na pumasok si Jamaica nang pagbuksan siya ng lalaki ng malaking gate.
Hindi rin niya mapigilan ng mamangha sa ganda ng labas ng mansyon. May problema ang pamilya ngayon. Dahil sa nag-iisa nilang anak na siyang CEO ng kumpanya. Kaya hindi mo pa makikita ang mga amo mo. Sa ngayon, si Manang muna ang mag-guide sa'yo sa mga gawain dito sa mansyon. Sabi ng lalaki, kaya naman tumango si Jamaica. Anthony nga pala, personal guard at ang pinagkakatiwalaan ng pamilya Fuentes. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong nito sa kanya. Agad naman niyang pasimpleng pinahid ang basang kamay sa palda at tinanggap ang kamay ng lalaki na nakalahad sa harap niya. Jamaica de Guzman po. Sabi niya. Kaya naman tumango ang lalaki. Sinundan niya naman ito at sa loob ng mansyon, mas lalo lang humanga si Jamaica sa lawak at ganda nito. Manang, siya nga pala yung bagong katulong. Napatingin si Jamaica sa isang matandang babae na naroon. Tumingin ito sa kanya. Waring matagal na itong nagtatrabaho doon. Tiningnan naman siya nito mula ulo hanggang paa. Pwede na. Sabi nito, at hindi niya nakuha ang ibig sabihin niyon. Tinuro naman ng matanda ang isang silid. Doon na magiging kwarto mo. Ilagay mo muna yung mga gamit mo at bumalik ka dito pagkatapos. Agad na tumango si Jamaica at pinuntahan ang kwarto na itinuro ng matanda. Agad na humanga si Jamaica na makita ang loob. Malawak man ito at walang kagamitan bukod sa kama. Masaya na siya, lalo na't noon niya lang naranasan yon. Ang ganda! Hindi makapaniwalang sabi niya, ngunit agad din lumabas matapos maalala ang sinabi ng matanda. Oh, nandito na po pala siya. Manang, mauna na ako. Sabi ng lalaki. Tinanguan pa siya kaya naman tumango rin siya pabalik dito. Hindi pa rin niya mapigilan ng sarili na tingnan at libutin gamit ang mga mata ang buong mansyon. Sa ngayon, tulungan mo na lang muna ako dito na mag-ayos at palitan ang kortina ng mansyon. Wala ka pang gaanong gagawin ngayon dahil hindi pa nakakauwi ang mag-asawa dahil sa paghahanap na nawawala nilang anak. Bakit ho nawawala yung anak nila? Na-aksidente raw malapit sa bangin. Ang sabi, nahulog sa bangin pero hinalugog na nila yon. At umabot sa dagat. Wala namang kahit damit ni Sir River ang nandun. Sabi ng matanda. Kaya naman nagsalubong ang kilay ni Jamaica dahil naalala niya ang aksidenteng nangyari sa bayan kamakailan lang. Sa kabilang bayan po ba yung nangyari? Oo, iha. Bakit mo alam? Taga doon po ako at totoong sasakyan na lang po at walang katawan na nakita sa aksidente. Sabi niya sa matanda na nagkibit balikat lamang. Kawawa nga sila. Halos 4 na araw na naghahanap pero wala pa rin. Napayuko si Jamaica sa sinabi ng matanda. Wala rin siyang idea kung nasaan ang lalaking hinahanap ng mga ito. Lalo pat, hindi naman niya talaga pinagtuunan ng pansin na nangyari. Naalala naman ni Jamaica ang lalaki na iniwan niya sa ospital. Iniisip niya kung kumusta na ito. At hindi man lang niya ito nabisita. I don't know what to do anymore. Napahinto si Jamaica at ang matanda nang marinig ang sigaw na yon mula sa isang ginang. Nagulat naman si Jamaica. Pamilyar ang mukha ng babae na kakapasok lang, kasama ang matandang lalaki. Nawawala na ako ng pag-asa, Renz. Sabi pa ng ginang. Nagkatinginan si Jamaica at ang matandang katabi. Don't be. Habang hindi pa natin siya nakikita,
malaki ang posibilidad na buhay pa ang anak natin. Sir, nahalugog na po namin lahat. Mga ospital na lang po sa kabilang bayan ang hindi pa. Susubukan po namin na halugugin, pati yung mga ospital. Sabi ng isa sa mga lalaki. Tumango naman ang matanda habang hinahagod ang likuran ng asawa. Siya si Renz Fuentes. At siya naman si Vera. Sila yung mag-asawa. River po ang pangalan ng anak nila, di po ba? Tanong niya sa matanda at tumango naman ito. Oo, iha. At siya ang kaisa-isa nilang anak. Siya rin ang magmamana sa lahat ng ari-arian nila. Hindi nga namin alam. Dahil biglaan na lang na ibinalitang na aksidente si Sir River. Pero sasakyan na lang ang naiwan. Niwala ang katawan sa loob. Hula ako, buhay pa si Sir at tinatago lang. Sabi ng matanda, napatingin naman si Jamaica sa mag-asawa na ngayon, nakaupo na sa sofa. Kita sa mga ito ang labis na pangungulila na siyang naramdaman din niya ng anuri ng baha ang mga magulang. Naintindihan ko po yung nararamdaman nila. Masakit po na mawala ng mahal sa buhay. Buti nga po sila eh. May posibilidad pa na buhay ang anak nila. Tipid ng ngiti ang pinakawalan ni Jamaica at tumulong na sa matanda na malalim din ang tingin sa kanya. Nginitian niya lang ito at nagpatuloy na sa ginagawa. Nagising si River sa maingay na bagay na nagmumula sa kanyang silid. May mga nakakabit pa sa kanya, ngunit pinilit niya umupo dahil pakiramdam niya masakit na ang kanyang likod kakahiga. Sir, dahan-dahan lang po sa paggalaw. Napatingin si River sa nurse na nasa harapan niya at napatingin din siya sa paligid. Why am I here? May mga sugat ka, sir eh. May babaeng nagatid sa'yo dito. Ilang araw na rin po kayong walang malay. Pilit na inaalala ni River ang nangyari. Alam niya ang nangyari sa kanya. Ngunit ang huli niyang naalala, may tumulak sa kanya dahilan para mahulog siya sa bangin. Chin, may mga security from Fuentes family. Nakikiusap na silipin ang loob. Napatingin si River sa isa pang nurse. At nang marinig ang apelyido, mas lalo lang siya nagtaka. Good day, we are from Fuentes. Natigil sa pagsasalita ang isang lalaking nakaitim nang makita si River. Maging ang apat mang mga kasama nito, gulat na napatingin sa kanya. Anong ginagawa niyo? Tanong niya sa mga lalaki. Nilapitan naman siya ng isa sa kanila at inusisa. Sir, ikaw po ba talaga yan? Tanong nito sa kanya. Sino ba ako sa tingin niyo? Tanong niya. Nagkatinginan pa ang mga naroon pati ang nurse. Hindi makapaniwala na ang lalaki ay isang Fuentes. Halos 10 araw ka naming hinahanap, sir. Dito ka lang pala sa ospital. Ano po bang nangyari? Tanong nito. Ngunit pinagsawalang bahala yun ni River. Where's mom and dad? Nasa mansyon niyo po. Ilang araw na rin sila naghahanap sa'yo. Halos nawalan na sila ng pag-asa na makita ka pa. Ito na rin ang huling ospital na kailangan naming i-check. Bago rin kami mawala ng pag-asa at masaya kami ngayon, sir, na buhay ka. Masayang sabi ng lalaki. At ang mga kasama naman nito ay tumango at sumang-ayon. Tell them that someone saved me. Anong pangalan na nagatid sa akin dito? Sorry po. Pero hindi nag-iwan ng kahit ano yung babae eh. Bigla na lang siya umalis. Ang sabi niya lang kay Doc, maghahanap siya ng pambayad. Sagot nito sa kanya, kaya napatango si River. Ilang oras lang din at umuwi na si River sa kanilang mansyon. Sa kabilang banda, inaayos si Jamaica ang sarili.
at sinuot ang uniforme bilang isang katulong. Nakita na raw si Sir River. Dinig niyang sabi ng kasamahan niya roon. Kaya naman lumapit siya sa mga ito. Talaga? Nakita na siya? Buhay ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Jamaica at mabilis namang tumango ang isang babae. Oo, Jam. Ang sabi pa ayos lang naman siya. Sa ospital sa kabilang bayan siya nakita eh. Buti na lang talaga at buhay siya para hindi naman na-ma-stress si Madam Vera. Sabi ng babae, kaya naman napatango si Jamaica. Ilang sandali pa, nakarinig sila ng iyakan. Kaya naman lumabas sila sa kinaroroonan at tiningnan ang naririnig. Oh my God, my son! Oh my God, I miss you so much! Naiiyak na sabi ng ina nito. Hindi naman maklaro ni Jamaica ang mukha ng lalaki na naka-wheelchair dahil natabunan nito ng ina. Ngunit na umalis ang ginang doon, labis ang gulat ni Jamaica. Wave? Bulong niya sa nakangiting lalaki habang hawak-hawak nito ang kamay ng ina. We're so happy to finally seeing you again. Welcome back, River. Sabi naman ng ama nito. Ngunit si Jamaica, na estatwa lang sa kinatatayuan niya. Hoy! Gulat at napatayo ng diretso si Jamaica dahil sa ginawa ng kasamahan at tumawa pa ito. Day, alam kong pogi si Sir River pero please naman, crush ko rin siya eh. Sabi nito. Ngunit hindi magawang matawa ni Jamaica. Ang unang dahilan pa naman kung bakit niya isinakripisyo ang pagsasama nila ng kapatid niya, yun ay dahil sa lalaki. Dahil akala niya wala na itong pamilya na siyang magpapagamot dito. Someone saved my life. Sabi ng doktor na naroon. May babaeng nagdala sa akin sa ospital. Pero hindi ko na rin maalala. Rinig niyang sabi nito. Kasalukuyan siya nagwawalis at hindi man lang siya dinapuan ng lalaki ng tingin. Really? Kailangan na malaman kung sino ang babaeng yun. And we will going to give her something in return. Sabi ng ina ng lalaki. Kaya naman napatigil si Jamaica sa pagwawalis. Hindi niya na ba ako maalala? Tanong niya sa sarili. Habang nakikinig sa mag-ina, doon ay parang nalungkot naman siya sa isiping yon. Malapit lang ang lalaki sa kinaroroonan niya, pero hindi man lang siya nito tinitingnan. Baka malapit lang doon ang tinitirhan ng babae. Bakit hindi man lang nag-iwan ng pangalan doon sa ospital bago umalis? Sabi pa ng ina ng binata. Nakagat ni Jamaica ang sariling labi. I will be the one to find her. Nasagi ni Jamaica ang flower vase. Kaya gumawa ito ng ingay na narinig ng buong mansyon. Agad nanlaki ang mata niya at dali-daling kinuha ang nabasag na vase. Oh my God! Nilapitan siya ng ginang at hinila siya patayo. Kaya naman gulat na napatingin si Jamaica. Huwag mong hawakan, baka masugatan ka, iha. Sabi nito sa kanya. Ang lalaki na nasa likod, nakatingin lang din sa kanya. Nagkasalubong ang kanilang mga mata, pero agad na umiwas si River. Sorry po, hindi ko po sinasadya mabasag yung vase. Alam ko pong mahal po yan kaya papalitan. No. It's okay. The most important is that you're fine. Nasugatan ka ba? Are you hurt? Sunod-sunod na tanong nito. Napailing naman siya agad. Napahinga ito ng maluwag sa sinabi niya. What's your name again? Tanong nito sa kanya. Nagdadalawang isip naman siyang sabihin. Jamaica po yung pangalan ko. Pero pwede niyo po akong tawaging Jam. Sagot niya sa ginang. Ngumiti naman ito sa kanya. You look familiar. Nakita na ba tayo dati? Napatingin si Jamaica sa lalaki na magsalita ito. Hindi niya alam kung sasabihin niya ang totoo.
dahil posibleng hindi siya nito paniwalaan. Parang hindi pa po. Sagot niya rito. Kaya tumango ito, ngunit sa kabila noon, nakatingin pa rin ito sa kanya. Lilinisan ko lang po ito. Lilinisan na sana ulit ni Jamaica ang kalat nang tawagin siya ng binata. Jam? Pagtawag ng lalaki sa kanya. At dahil doon, tila ba parang may kung anong tumusok sa puso niya. Tatawag ako na ibang maglilinis dyan. Magpahinga ka na. Alam kong kanina ka pa nagtatrabaho. Sabi nito sa kanya. Tumango siya dito at niyukuan ang mag-ina. Wala na rin siyang pinalampas na oras para pumasok agad-agad sa kanyang silid. Bakit hindi niya ako kilala? Bulong niya sa isip. Nalungkot siya at napabuntong hininga. Kinabukasan, sumama si River sa mga bodyguards para hanapin kung sino man ang babaeng tumulong sa kanya. Nagsimula silang magtanong-tanong sa mga taga roon. Ngunit wala makapagsabi kung sino ang dalaga. It's not an accident. Sabi niya sa bodyguard nilang si Anthony. Nanlaki naman ang mata nito. Tinulak ako sa bangin na yan when I tried to escape. Tinuro pa niya ang bangin at nakitang dagat ang sa ibaba nito. Kilala mo ba kung sinong tumulak sa'yo, sir? Tumango naman siya. But now, I have to find that girl bago ko asikasuhin ang bagay na yan. Sabi niya rito. Sandali silang natahimik nang biglang nagsalita si Jonathan. Kung dyan ka nahulog, posibleng taga dyan lang din na nagligtas sa'yo. Susubukan ko magtanong-tanong sa mga tao nakatira malapit sa dagat. Sabi ng kanyang bodyguard at tumango naman siya. Sasama ako. Aniya rito. Sumunod siya at nagsimula na nga silang magtanong-tanong. Hanggang marating nila ang bahay na tanging isang bata lang ang nakatira. Maganda umaga. Ikaw lang ba mag-isa rito? Tanong ng bodyguard sa bata. Seryoso ito nakatingin. Sa gwardya. At hindi man lang siya nito tinitingnan. Kaya nagsalita siya. May hinahanap kaming. Kuya Wave? Napakurap-kurap ang bata nang makita siya. Gulat din ang ekspresyon nito. Hindi Wave ang pangalan ko. Di mo po ba ako naalala? Ako po si Jenny, kapatid ni Ate Jamaica. Tinitigan ni River mabuti ang bata. Nang narinig niya ang huling pangalan na sinambit nito, naalala niya ang kanilang bagong kasambahay. Nasaan ang ate mo ngayon? Tanong niya sa bata at nagsalubong naman ang kilay nito. Hindi mo po ba alam? Pagkatapos ka po niyang dalhin sa ospital, pumunta siya sa kabilang bayan para maging kasambahay sa kilalang pamilya para may pambayad sa pagpapagamot sa'yo. Kasi po di niya alam kung saan ka galing at kung sinong family mo. Sabi nito sa kanya. Kaya napatingin siya kay Anthony. Is it Jamaica? Tanong niya kaya kinuha ng lalaki ang cellphone nito. Tatanungin ko muna ang mga naroon sa mansyon, sir. Sabi nito sa kanya at umalis na. Napatingin si River sa bata at nakatingin ito sa bandang tiyan niya. Why? Tanong niya rito at tumingin ito sa kanya. Ayos na po ba ang sugat sa tiyan mo, kuya? Tanong nito. Napahawak siya sa tiyan habang tumitingin ang bata sa kanya. Ginamot po ni ate yan pero di sapat yun, kaya dinala ka na lang niya sa ospital. Mataas kasi lagnat mo nun, Kuya Wave. I have my name now. I am River. Ngumiti siya ng konti sa bata. Kaya naman nabuo rin ang konting ngiti sa labi nito. Ilang minuto pa dumating na ang kanyang bodyguard at parang nagmamadali pa. Siya nga po, sir. Bulong nito.
kaya tumango siya. Thank you, Jenny. Aalis na kami. Nakatingin lang ang bata sa kanya at tumango. Umalis na rin sila doon at nagmamadaling bumalik sa mansyon. Nang makabalik, nakita niya ang babaeng naglilinis. Napatingin siya kay Anthony. Iwan ko na po kayo, sir. Sabi nito at tuluyang naglakad palayo. Tiningnan niya ulit ang dalaga na nagwawali sa hardin. Pansin niya na para bang pagod na pagod ito. Hey! Nanlaki ang mata ni Jamaica nang makita ang lalaki. Napaatras pa siya ba nakatingin dito. Ba't parang takot na takot ka? Sorry sir, magugulat din ho kasi ako. Tagasan ka pala, Jam? Taga kabilang bayan sir. Maikling sagot niya lang dahil wala siya sa mood para kumausap. Lalo pat hindi naman siya maalala ng lalaki. Then what is your purpose on working here? Para may paggamot po yung kapatid ko. Sagot niya na lang din. Dahil yun naman talaga ang priority niya. Dahil ayos na ang binata. Kitang-kita niya ngayon na nasa maayos itong kalagayan. Is that all? Napatingin si Jamaica sa lalaki. Nagtataka siya kung bakit bigla itong naging interesado, kung bakit siya nagtrabaho. Meron pa po ba dapat idahilan kung ba't ako pumasok dito, sir? I may not know you. But I know, I knew you nung hindi pa ako nakauwi rito. Sabi nito sa kanya kaya nagulat si Jamaica. You saved my life, Jamaica. Now I know that it was you who saved me. Paano niyo ho nalaman? Hindi ko naman po yun sinasabi kahit kanino. Ask Jenny. She gave me a lot of information. Sabi ng lalaki kay Jamaica kaya napakurap-kurap ang dalaga. Tutulungan kita. Magkano ang kailangan mo? Sabi nito sa kanya kaya napatitig siya kay River. Hindi may pagkakaila ni Jamaica ang kagandahan sa mga mata ng lalaki. Ngunit agad siya umiwas bago pa man siya nito maakit. Okay na po, kahit wag na. Kailangan ko lang magtrabaho para maipagamot ko yung kapatid ko. Then let me provide for her. Agad na umiling si Jamaica sa sinabi ng lalaki. Nagsalubong ang kilay nito. You saved me when I was dying. Kaya let me help you. Let me make it up to you. Nakikiusap na sabi ng binata sa kanya. Napabuntong si Jamaica at tumango na lang. Kinabukasan, pinahintulutan ni River si Jamaica na umuwi para makita ang kapatid. Ito pa ang naghatid sa kanya. Ikaw po pala yung na-aksidente at nahulog sa bangin? Pagkukumpirma ni Jamaica at tumango naman ito. Yeah, and it was not an accident. May tumulak sa akin. Kasi if nahulog ako, sana yung sasakyan din. Napahagat labi si Jamaica at tumango para sumang-ayon. Natawa naman ang lalaki. Kalaban ko ang mga yun sa kabilang kumpanya. But it's fine now. Nagawan ko na ng paraan para pagbayaran nila ang ginawa nila. Sabi ng lalaki, kaya naman napatikhim si Jamaica. Alam ko naman po na hindi mo ako maaalala. It was a temporary amnesia, according to the doctor. Dahil sa nangyari, panandalian ko nakalimutan kung sino ako. At dahil nagamot ako, bumalik na ang alaala ko. Pero wala akong maalalang may tumulong sa akin. That was the weirdest part. Ayos lang po yun, sir. Sagot niya sa lalaki kaya tumango ito. Una na muna ako, sir. Madami pa pong tatapusin sa loob eh. Ginawaran niya ng tipid ng ngiti ang lalaki at napapikit ng talikuran niya ito. Ngunit agad siyang napahinto ng pigilan siya nito at hawakan ng palapulsuhan niya. You're not going to work here anymore. Sabi nito sa kanya. Sasagot pa sana siya agad,
Nang magsalita ito, Ikaw ang magbabantay sa kapatid mo habang magpapagaling siya sa kung ano man dinadamdam niya. Hayaan mo ako na magbigay ng allowance at magpagamot sa kanya. I know a lot of best doctors and your sister will heal. Sir, hindi mo naman po kailangan tumulong eh. Yung pagligtas ko po sa'yo. It's a big deal. Dahil nag-iisang anak lang ako ng parents ko. Kung wala silang anak, walang susunod na magmamana ng kumpanya. Our family legacy will stop, so please, hayaan mo akong bumawi. You even sacrifice yourself to help me. Napakurap lang siya habang nakikinig. Hindi niya alam ang sasabihin. Unti-unti naman siyang napatango sa lalaki. Okay, pack your things. Ihahatid na kita pa uwi sa inyo. Sabi nito at umalis na. Maya-maya, may pumasok doon, ang kasamahan niya. Ikaw pala nagligtas kay sir, ba't di mo sinabi agad? Hindi ko kasi alam na dito siya nakatira eh. Hindi ko rin alam ang totoong pangalan niya nun. Huwag mo kaming kalilimutan, Iha. Nakangiting sabi ni Manang, nakapapasok lang. Nginitian naman niya ito. Kahit konting panahon lang sila nagsama ng mga kasamahan, napamahal siya sa mga ito. Nakita naman ng lalaki na papalapit na siya. Time to go. Huwag kayong mag-alala. Magkikita pa tayo muli. Pasok ka. Sabi nito at pinagbuksan siya ng pinto. Kaya naman, agad siyang nakaramdam ng hiya, ngunit pinagpatuloy pa rin ang pagpasok. Sa kanilang biyahe, wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Hindi niya rin naman alam ang sasabihin. Ngunit ang lalaki na ang unang nagsalita sa kanilang dalawa. Ano palang sakit ni Jenny? May sakit siya sa puso. Really? Nasaan ba mga magulang niyo? Wala na rin sila. Sagot niya at pagkatapos noon, katahimikan na muli ang namayani. Napapatingin din si Jamaica sa lalaki, paminsan-minsan, at sa kamay nito habang nagdadrive. Para sa kanya, maugat ang kamay nito at nakaagaw yun ang kanyang pansin maliban sa gwapo nitong muka. Napailing na lang si Jamaica hanggang sa hindi niya namalayang nakarating na sila sa bahay. Ate! Masayang sabi ng kanyang kapatid nang makita siya nito. Nasa si Aling Martha? Ate, ayoko magstay sa bahay ni na Aling Martha dahil meron tayo bahay. Pumupunta lang si Aling Martha dito pag oras na para kumain. Sabi ng kanyang kapatid, kaya tumango siya at nilingon ang kasama. Maraming salamat sa paghatid sa akin dito Sabi niya kay River at tumango naman ito. I owe you my life, Jam, kaya bumabawi ako. Jenny, right? Tumango lang ito. Nilipat naman ng lalaki ang tingin sa kanya. Bukas babalik ako, pangsunduin kayo. We will go to the nearest hospital with great doctors para mapatignan si Jenny. Nagtaka naman na itsura ng bata sa narinig. Tama po ba pagkakaintindi ko? Ipapa-ospital mo po ako? Tanong ng bata at tumango siya. Bakit po? Because you needed to be treated, Jenny. I'll see you again tomorrow. Umalis ang lalaki kaya naman sila nalang dalawa ng kapatid niya ang naiwan. Boyfriend mo na po ba siya? Biglang tanong ng kanyang kapatid, kaya agad nagsalubong ang kanyang kilay. Tumutulong lang si River, pabalik dahil tinulungan din natin siya. Sagot niya sa kapatid at nagkibit-balikat naman ito. Kinabukasan, maagang dumating ang binata. Agad din silang nagtungo sa ospital para patingnan ng kanyang kapatid. Kailangan niya lang talaga na patingnan ng 3 beses sa isang linggo. Ngayon, okay naman ang takbo ng puso niya. Ngunit hindi may pagkakailang mahina rin ito. Payo ko lang, ay hindi dapat mapagod ng pasyente.
Sabi ng doktor sa kanila, kaya ngumiti si Jamaica habang nakatingin sa kapatid na curious na inililibot ang tingin sa loob ng kwarto na kanilang kinaroroonan. Thank you, Doc. Sabi ng lalaki, lumabas naman ang doktor kaya sila na lang ang naiwan. She's doing good. Noon pa lang, matapang na talaga tong kapatid ko eh. Sabi niya ayaw niya maging pabigat sa akin. Kaya siguro ngayon kinakaya niya. Sabi niya sa lalaki at tumangutang rin ito. And you are brave too. Ikaw na lang ang natitira niyang pamilya. Gumagawa ka rin ng paraan para maipagamot siya. I know she appreciates you a lot and consider you as her favorite person. I'll still visit the both of you, ah. Contact niyo lang ako kapag may kailangan kayo. Bukas pa makakalabas si Jenny. So she will going to stay here for a while dahil babalikan pa siya ng doktor mamaya. Maraming salamat talaga, sir. Huwag mo na akong tawaging sir. I let you call me by my name instead. Okay, River. Maraming salamat. Nahihiya ka sa akin, no? Kapag nasa paligid ako. Pasimpleng nakagat ni Jamaica ang pang-ibabang labi at tinignan ng kabuuan ng lalaki. Hindi niya alam ang mararamdaman. Pero ramdam niya ang labis na paghanga dito. Dahil sa tulong na binibigay sa kanila ng kanyang kapatid. Kuya River? Why? Maraming salamat po sa tulong niyo. Alright, magpagaling ka, okay? Nilapitan ito ng lalaki. Ginulo ang buhok ng bata kaya napangiti naman si Jamaica sa nakita. Ilang araw nang nagpapagaling ang kapatid ni Jamaica. Ilang araw na rin na pabalik-balik sa pagbisita si River. Kaya ko namang bantayan si Jenny? Sabi niya sa lalaki. Habang inaasikaso ang dala nitong pagkain. Lumabas sila ng kwarto pagkatapos niyang asikasuhin ng mga naroon. What do you want me to do? Hindi ba't may ginagawa ka naman sa kumpanya niyo? Pwede ka naman mag-focus sa mga ginagawa mo eh. Kaya ko namang bantayan si Jenny. Sabi niya sa lalaki. Tiningnan naman siya nito nang nagsasalubong pa ang kilay. Gusto kong bisitahin kayo. Wala naman akong gaanong ginagawa sa kumpanya. I can do whatever I want at the moment. Pero kasi, why are you pushing me away? hindi naman kita tinutulak palayo. Or maybe, you just want me to admit the real reason why I'm really here. At kung bakit ko tinutulungan ang kapatid mo. Like what I've said. I owe you my life. And I'm falling for you because of your bravery, Jamaica. Biglang nanigas ang katawan ni Jamaica at hindi makagalaw sa kinaroroonan niya. Habang hawak pa rin ng lalaki ang kanyang kamay. Naalala ko na ngayon kung paano mo ako tinulungan. And thank you for helping me. You really saved me. Ramdam ni Jamaica na tumayo na ang lalaki at umikot paharap sa kanya. Napatingin siya sa dibdib nito dahil hanggang doon lang siya ng binata. Salamat dahil nagustuhan mo ko. Kahit ganito lang kami pero hindi ata pwede. My parents agreed. And it's okay for them na magustuhan kita. Wala pa, pero alam ko nagpaplano na sila para sa kinabukasan ko at para sa kumpanya. That's why I am asking you now if you feel the same way. Napakurap-kurap si Jamaica sa sinabi nito. Hindi niya maitago ang gulat kaya napatawa ang binata. Hindi rin naman kita pipilitin, Jam. Sabi ng lalaki sa kanya. Nahulog na rin naman ako sa'yo eh. Aniya rito. Gulat na tumingin ang lalaki na para bang hindi nito inaasahan ang kanyang sasabihin. Dahil sa pagkabigla agad siya nitong niyakap. Nanlaki naman ang mga mata ni Jamaica at naitulak ang lalaki palayo kaya pasimple itong napadaing. Hala, sorry! Agad na itinaas ni Jamaica ang damit ng lalaki para tignan ang sugat nito dahil alam niya hindi pa yun tuluyang magaling.
Natigilan naman ito sa kanyang ginawa, kaya napatingin ito kay Jamaica. You're too fast. Sa susunod kasi wag mo na ako yakap-yakapin bigla. Mamaya masuntok kita. Huwag ka na mahiya sa akin. We already confessed on what we feel to each other. Napatingin na lang si Jamaica dito. Hindi pa rin siya makapaniwala na nagustuhan nga siya ng binatang mayaman. Hindi ko talaga akalain na babalik ka rito para maging asawa ni Sir. Sabi ni Manang. Kasalukuyang nasa balcony sila ng mansyon at tinitignan nila ang paligid. Hindi ko rin po akalain na magugustuhan niyo po ako. Pati na rin po si Sir. I mean si River. Pasensya na po at di pa rin ako sanay. Hindi ko rin in-expect na mamahalin niya yung kapatid ko. Iha, maganda ka. At may mabuting puso. Sino hindi mahuhulog sa'yo? Tignan mo. Sa lahat na ikakasal, ikaw ang pinakamaganda. Sabi ng ginang sa kanya. Napatingin si Jamaica sa salamin na nasa balkonahe. Maganda ang kinabukasan mo at ng kapatid mo sa pamilyang ito. Masaya ako nagmamahalan kayo ni Sir River. Napayakap na lang si Jamaica kay Manang. Ilang oras lang din na nagdaan. Nasa harap na siya ng altar ng simbahan habang sinasabi ang kanyang wedding vow sa mapapangasawa. Mamahalin kita at paglilingkuran. Gaya ng kung paanong mamahalin at paglilingkuran ng babae ang kanyang kabiyak. Ikaw lang din ang lalaking iibigin ko sa buong buhay ko. Ani Jamaica. Naiiyak naman itong tumingin sa kanya. Ganon din ako sa'yo, mahal. Pagkatapos noon, nagsalita ang pari. Pinayagan na si River na halikan ang kanyang asawa. I bet this is your first kiss. Agad siyang hinalikan ng lalaki sa labi. At sa pagkakataong yon, inaamin niyang yun ang pinakamatamis na halik na natikman niya sa buong buhay. Agad na nagsipalakpakan ng mga tao na nakasaksi sa nangyari. At maging ang kapatid ni Jamaica na si Jenny, naiiyak din sa tuwa. Sa pagkakataong yon, umusbong ang pagmamahalan ng dalawang taong hindi nagbase sa estado ng buhay, kundi sa kabutihang ipinakita at pagmamahalan nila sa isa't isa na walang hanggan. The end. If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!